Hello again, ganda kachika life! Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Miss Catherine Bernardo handang-handa nang irampa ang kanyang kaseksihan. Nagpasilip nga po itong si Miss Catherine Bernardo sa kanyang IG account ng mga bago niyang sexy pictorial para sa bench. At ibinilandra nga ni Miss Catherine Bernardo na excited na lumakad sa runway. Hindi ito ang una ni Miss Catherine na rumampa sa underwear fashion show ng bench, pero dati kasama pa niya ang ex-boyfriend niya nga po si Mr. Daniel Padilla. Pero ngayon solo na niya at mukhang mas malakas pa ang confident ni Miss Catherine Bernardo. Say nga po ni Miss Catherine, "The bench show is back. Couldn't be more excited to walk the runway for my bench fan." Sigurado nga pong kanya-kanyang gimmick at paseksihan sa March 21 sa SM Mall of Asia Arena. Na-excited tayo kasi nga magkakasama muli ang Kat Den. Samantala, dumako naman po tayo sa napakalungkot na balita. ABS-CBN, totoo nga bang ibebenta na ang malaking bahagi ng lupa sa halagang 6.2 billion? Naghatid ng kalungkutan sa mga taga-suporta ng ABS-CBN ang balita tungkol sa pagbebenta ng mga may-ari ng dating Giant Broadcast Company na malaking bahagi ng kanilang ari-arian sa Quezon City. Ayon nga po sa mga balita, nasa 30,000 square meters ng kabuuang 44,027.30 square meters na lupain ng ABS-CBN ang bibilhin ng Ayala Land Incorporation sa halagang 6.2 billion para umano may pambayad sa malaking pagkakautang ng telebisyong network. Para nga po sa mga Pilipinong nagmamahal sa ABS-CBN, end of an era ang malungkot na balita dahil nangangahulugan ito ang pagkawala o pagkabuwag ng mga gusali at pasilidad na naging malaking bahagi ng Kapamilya Network. Kabilang sa bahagi ng lupa na binili ng Ayana ng alan ng facade o harapan ng ABS-CBN ang Millennium Transmitter Tower, ang Chapel of Annunciation, ang mga network studio at ang Dolby Theater na nanganganib na tuluyang mawala. Ang Dolby Theater na pinangalan nga po sa Comedy King na si Mr. Dolby noong January 25, 1928 ng January 10 to 2012. Isa ito sa pinakapopular na gusali sa ABS-CBN main building. Dito nga po dinadaos ang mahalagang pagtitipon tulad ng mga press conference, concert, red carpet premiere, award night at maging ang burong na pumanaw na King of the Comedy. Ang Dolby Theater na dating ABS-CBN Studio 1 ang pinakamatandang studio at broadcast center na ginamit na newsroom nang muling magbukas ang ABS-CBN noong 1986. Ipinangalan nga kay Mr. Dolby ang Dolby Theater bilang parangal sa kanya at nangyari ito nang magdiwang siya ng ika-80 karawan noong 2008. Hindi pa siniwalat na Ayala Land Incorporation ang mga plano nila para sa malaking bahagi ng ABS-CBN na kanilang binili. Pero marami ang naniniwalang condominium building ang itatayo nila sa naturang lugar. Dahil sa malaking pagbabago magaganap sa ABS-CBN compound, may mga nagtatanong tungkol sa mangyayari sa Chapel of Annunciation at historical marker na kasaysayan sa network. Mawawala na rin ba ang mga ito o bibigyan ng importansya ng pamunuan ng Ayala Land Incorporation? Ito po ang tanong ng mga netizen. Samantala, dumako naman po tayo sa ibang showbiz update. 20 taon na ang showbiz career ni Mr. Sam Melby ngayong 2025. Makalipas ang 2 dekada, saka lamang siya nagkaroon ng pagkakataon tumuntong sa bakuran ng GMA Network. Nangyari ito sa guesting niya sa Showbiz Talk show na Fast Talk with Boy Abunda na mapapanood nga po sa darating na Lunes ngayong March 3, 2025. Nakangiting kwento nga po ni Mr. Sam kay Boy Abunda na first time ever na nakatapak siya sa Kapuso Network. Ayon naman sa Fast Talk show, naging tradisyon na ng kanyang programa na humahalik sa sahig ng studio ang mga bisitang bagong salta sa GMA7. Hindi makapaniwala nga po si Mr. Sam sa kanyang narinig pero ginawa niya ang sinabi ni Tito Boy. Lumuhod siya sa sahig at hinalikan ito. Nang matapos ang padayang ni Boy Abunda kay Sam, ang tibuhos na marang lumhod at humalik sa sahig dahil kinagulat nga po ni Sam. Isang hindi malilimutang karanasan ang unang beses sa pagbisita ni Mr. Sam sa GMA7. Bukod sa paghalik sa sahig, wagas ang pagluha niya na mapag-usapan ang paghihiwalay nila ng kanyang ex-fiancé na si Miss Catriona Gray.
Dapat panoorin ang pag-uusap ni Boy at ni Mr. Sam sa Fast Talk with Boy Abunda dahil hindi ito na-control ng 40 years old actor ang kanyang emosyon na maaaring epekto ng matinding kalungkutan na nararamdaman. Kilala nga po natin si Mr. Sam na mahusay mag-control ng damdamin lalo na sa mga harap na sa publiko. Pero sa panayam sa kanya ni Mr. Boy Abunda, ibang Sam ang mapapanood dahil nagpakatotoo lamang po siya tungkol sa kinahihinat na ng relasyon nila ni Miss Catriona. Naglabas din siya ng tunay na saloobin sa eklusibong panayam sa kanya. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuling showbiz update. Nilingaw nga po ng singer-songwriter na si Miss Moira De La Torre ang mga kumakalat na balita patungkol sa viral bottled water incident kamakailan habang siya ay nagpe-perform sa isang mall. Aniya, hindi naman siya sinadyang batuhin ng boteng may naman na tubig pagkus ito raw ay aksidente naglaglag mula sa itaas na palapag ng mall. Matatanda nag-viral at naisulat na naman ito sa isang news. Ang insidente naganap habang si Miss Moira ay kumakanta ng kanyang hit song na Tagpuan, na biglang may bote na laglag mula sa taas ng mall at muntik na siya matamaan. Marami kasi ang nag-ugnay sa kanaturang insidente na may nagsadyang bumato sa kanyang bote na may tubig dahil sa mga isyong kanasasangkutan nito. At saka hindi ako binato ng bote, okay? Nabato tuloy, nalaglag lang yon. Paglilinaw nga po ni Miss Moira. Bukod pa rito, ipiniliwanag din ni Moira ang dahilan ng kanyang pag-iyak habang nagpe-perform sa naturang mall show. Dumala raw kasi sa kanya ang best friend niya habang nagpe-perform siya kaya hindi niya napigilan ang mga emosyonal. At saka hindi ako umiyak dahil nabato ako ng bote. Umiyak ako kasi surprise ako ng best friend ko. May pahabol nga lang po tayo na showbiz update. Sinagot nga po ni Miss Maine Mendoza ang lahat ng tanong sa special talk show segment na Itbulaga nitoong Saturday para sa selebrasyon ng kanyang 30th birthday. Ginaya pa nga po ni Wally Bayola, si Mr. Boy Abunda at si Mr. Jose Manalo naman ay nag-allow Jojo Alejar para sa nasabing talk show segment ng Itbulaga. Sa segment nito, tinanong ni Wally at Jose kung sino ang kauna-unang artista na nakita ni Mengay. Si Enrique Hill ang sagot ni Maine, hindi nga raw makalimutan ng TV host actress ang pagiging gentleman ni Queen sa kanya noon. Nangyari raw ito nung panahong hindi pa artista si Maine. Nagkasabay raw sila na aktor sa US Embassy at tinulungan daw ni Enrique si Maine na buksan ang pinto para makapasok ito. Samantala, inamin din ni Mengay na si Arjo Atayde ang kanyang first crush sa showbiz. May resibong tweet pa si Maine Mendoza dahil noong July 28, 2013 ay nag-tweet siya, Arjo Cutie. Importante nga po ang July 28 sa kanila ni Mr. Arjo dahil same date din sila una nagkita doon at ito rin ang engagement din nila noong 2022 at July 23, 2023 naman sila nagpakasal sa Baguio. Nasa studio rin ng mga kapatid at pamangkin ni Maine para i-surprise siya. May sakit daw ang tatay ni Maine kaya nag-video creating na lang ang mga magulang niya dahil hinirita na siya ng apo. Bagi ang mga magulang nga po ni Mr. Arjo Atayde ay humirit na rin po ng apo kay Maine. Shock nga ang birthday girl dahil biglang sumulpo si Arjo sa studio dahil akala niya ay video greeting lang din ang gagawin nito ng kanyang husband. Sa Lunes pa ang talagang kaarawan ni Miss Maine Mendoza. Pero dahil taping ang Dabar Cats Noontime Show tuwing Monday kaya nag-advance celebration na sila nasa Itbulaga noong Saturday. Thank you for watching! Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.